One, masaya po ba tayo today sa ating Panginoon? Ayan, purihin ang Diyos. I would like to invite you sa atin pong passage for today para sa atin pong in series, pagbubulay ng salita ng Diyos in the book of Peter. 1 Peter chapter 1, verses 13 hanggang 21 po ang ating pagbubulay ng salita ng Diyos today. Unang Pedro, kabanatang 1, simulan po natin ang pagbasa sa talatang 13. Ganito po nakasulat sa Tagalog. By the way, ang segment title po nito, Paanyaya sa Banal na Pamumuhay. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahong kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ang emphasis po ng chapter o passage na atin pong binasa at bubulayin today, pag-aaralan today, ay patungkol po sa paglakad ng mga mananampalataya ng may pag-asa. Paglakad ng mga mananampalataya sa kabanalan. Ang dalawang bagay na ito na innate sa mga believers ng ating Panginoon ay in-expect ng Diyos na kanilang magagawa, patuloy na gagawin, pagsusumakitan, pagsusumikapan na magawa habang nabubuhay. Ang dalawang gawaing ito, walking in hope, walking in holiness, ay inseparable. They go together. Dahil ang mga mananampalatayang may pag-asa kay Kristo, may pag-asang daladala, hinihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ay mananampalatayang hindi lang may pag-asa, kundi may gagawin na kalooban ng Diyos, and that is to continue to remain pure, holy, clean, undefiled by sin sa kanyang buhay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang isang taong mananampalataya na may kabanalang nagmumula sa Panginoon, iniutos ng Panginoon na mapasa kanya, maipagpatuloy niya, mapayabong niya, ay may quality life, may kakaibang buhay in this world na puno ng mga pandaraya, puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan, at so polluted
na sanlibutan. Naalala ko lang nung bago maglaban ng boxing si Manny Pacquiao at si Barrios. Ang lahat ng nanood, magsabi ng amen. Ang daming hindi nanood. Talo po. Ang maraming tumaya. Dahil tabla di ba? Draw. Sabi ng mga unbelievers, sana manalo si Manny Pacquiao. That's their prayer. That's their desire. Sana hindi lang bumagsak si Barrios. Hindi lang siya matalo, kundi ma-knockdown o ma-knock out. Yan ang kaisipan at somehow prayer ng maraming tao, especially the unbelieving. Pero ang taong mananampalataya, may kabanalan, iba. Iba sa unbeliever. Because their prayer ay walang masaktan sa kanilang dalawa. Or hindi maiwasang may masasaktan kasi boxing nga Pero wala nawa mapahamak. Are you with me? Ganyan ba ang ating prayer whenever mayroong laban ang ating kababayan? And kapatid sa pananampalataya na si Manny Pacquiao, na bilang mga Kristiyano, hindi tayo naghahangad ng ikapapahamak ng ating kapwa o ng iba, ng kalaban ni Manny, kundi sila ay pareho na maging ligtas sa kanila pong laban. So a holy person has a quality life. Ang isang mananampalataya may kakaibang buhay. Kakaiba compared sa mga hindi mananampalataya. Hindi mahirap, hindi madali na mabuhay sa mundong ito ang mga mananampalatayang kagaya natin. Tayo na may desire, manatili at patuloy na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, maging banal sa harapan ng Diyos, maging malinis in this world na so polluted, ng atmosphere ay anti-God. Napapansin nyo ba? Nararamdaman nyo ba? For instance, ang China, mga kapatid, na isang communist country, hindi po sila maka-Diyos, kundi pro-people po sila. The word communist ay from the word na community. So, the first and foremost na kanila pong pinapahalagahan, hindi po ang Diyos, kundi ang tao, ang mamamayan, ang citizen, ang bansa, ang nakararami. At ito po ay isang uri ng pagiging hindi maka-Diyos. Kaya nga, tayo po ay sa mundong ito, even if Christians, ang ating bansa, most importantly, pressured, parang napoprovoke na lumaban, makipagdigma sa China dahil sa pananakop nila, panggigipit, and to the point, tayo ay magkasala, makapanakit, magkaroon ng armed struggle o warfare dahil sa kanila pong ginagawa na ito sa pagsakop nila sa buong West Philippine Sea, sa China Sea. So, ganyan po tayo from time to time. Nakakaranas po tayo ng mga pressure, hindi lang persecution, kahirapan, kundi somehow temptation na mag-conform sa takbo ng sanlibutan, mag-yield in sa plano ng kaaway ni Satanas sa pamamagitan ng panunukso, pandaraya, at deception para tayo po ay mag-conform sa takbo ng sanlibutang ito at maging unworthy before God, disobedient sa kalooban ng ating Panginoon. Kanina po ay nakita natin si Manny Pacquiao and Barrios na may magkaiba somehow. I do not know kung Christian si Barrios. Pero sa paligid nila, sa kanilang laban, may mga mananampalataya, merong hindi mananampalataya. At magkaiba ang buhay nila. Meron pang isang maglalaban. Alam niyo ba kung sino ang
maglalaban pa sa ating bansa ng boxing. Ayan po sila. Ayan. Si PNP Chief De La Torre at saka si Vice Mayor Sebastian Duterte ng Davao City na naghamon sa PNP Chief. Ito po isang malinaw, mga kapatid, na ibang kaisipan ng maraming tao compared to the believers. Because somehow, para sa sariling kagustuhan, para mailabas ang galit, para maipahayag kung anong gusto, even if magkasala, even if hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Alam man nila o hindi, na kailangang igalang ang posisyon. As you can see, hinamon ng isang vice mayor ang nakatataas sa kanya. PNP chief, nilagay ng Diyos, servant ng Diyos sa ating bansa, sa buong Pilipinas. And take note, ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya. To fight it out. To do what they want. And even if may ipinaglalaban, may katwiran, but they do it in an unholy way. So wala naman po tayong kinakampihan dito. We're just comparing the life of the believers compared to the unbelievers. Nakakaiba. Different. Meron pong diferensya. Are you with me? Sabi mo nga sa katabi mo, kakaiba ba ang buhay mo? Compared sa iba. Kasi minsan kahit Kristiyano, hindi mahahalata na unbeliever. Because of lack of holiness at times. Because of compromising sa kasalanan, sa takbo ng sanlibutan. So today, allow me to share with you a theme na pinamagatan ko po this way. Be holy, maintaining a different lifestyle in a polluted world. Ang sabi ng Panginoon in our passage, magpakabanal kayo kasi ako'y banal. So, it's the same as the Lord tells us, i-maintain ng mga mananampalatayang kagaya po natin ang isang kakaibang pamumuhay. Kakaibang way of life, lifestyle. Saan? Sa mundong ito na ginagalawan natin, na corrupt, hindi lang may kaguluhan, gera na po sa Thailand at Cambodia ngayon, at may napipintong digmaan din, karahasan kaguluhan between China and Taiwan, at maraming kriminalidad, kasamaan, kaguluhan nangyayari all around us, all around the globe. So, paano ba tayo pwede maging patuloy na banal, malinis, worthy before God, hindi makukurap ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang kakaibang lifestyle o way of life? So, ano ang mga spiritual motivations natin kung ganon? Based on our passage na harinawa, magpaalala sa atin, all the more, mag-encourage sa atin na mag-maintain ng kakaibang lifestyle, way of life, saan? Sa buhay nating ito, sa mundong ito, which is, we believe, and we consider, so polluted na po sa panahong ito. Ang una is the glory of God. Ito po yung una na encouragement, motivation, o incentive na pwede po nating gamitin, maalala, itanim sa ating mga puso't isipan para ma-maintain po natin ang isang kakaiba na lifestyle, way of life, sa mundong ito na magulo at polluted. God's glory. Pakisabi nga po natin, kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay ini-impart niya sa kanyang mga anak. Ang kanyang kaluwalhatian na suma total ng kanyang whole being, ng kanyang kalikasan, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga ginawa, ng kanyang ginagawa, at ng kanyang gagawin pa in the future. The sum and totality of who God is, what He does, and what He is about to do in this present time, especially in the future. Sa kanyang muling pagbabalik, dyan po, mahahayag ang sukdulang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo in His second coming. Sapagkat sa panahon na yon, mahahayag ang kanyang lubos na kaluwalhatian at luluwalhatiin din po niya
ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, ang kanyang mga tinubos. Yan po ang kinikilala, tinatanaw na buhay na pag-asa ng mga mananampalataya. And so with you and me, it's so important na tinitignan natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na buhay na pag-asa. Dahil sa mundong ito, mga kapatid, na ginagalawan natin, talagang wala tayong pwedeng maasahan ng lubos beside o more than our God, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nawa, at sabi ng ating passage, ito nawa maging tanglaw, giya, pag-asa, buhay na pag-asa ng mga mananampalataya. Ito ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo because yan na po yung sukdulan at walang kahulilip na kaligayahan, kaluwalhatian na ibibigay ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat mananampalataya. So, habang hindi pa yan nangyayari, ang dapat nating gawin bilang mananampalataya based on our passage is that i-focus natin ang ating mga sarili, isip, puso, damdamin, buhay sa Panginoon. Nakasama natin by His Spirit, nagro-rule all over the earth and the universe, past, present, and future, most of all sa kanyang muling pagbabalik. Na tayo, datnan niya na gumagawa, namumuhay, naglilingkod sa kanya, may mga iba't ibang activities in life, kailangan nating gawin ng naaayon sa kanyang banal na kalooban. Ito lang ang paraan para tayo po ay maging hindi lang kalugod-lugod, kagamit-gamit, effective, kundi most of all, malinis, dalisay, holy and pure before God. Na sa buhay nating ito, hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo, hanggang sa dulo ng panahon ng ating buhay, mapanatili po natin ang ating pong purity, ang ating holiness, ang ating pong kadalisayan before our God. Kaya marami pong tao, even Christian, confused, nagkakasala, inactive, hindi magamit ng Panginoon, hindi lumalago, nagwe-waver ang faith, nagpaplato ang pananampalataya. In fact, nagde-decline pa nga ang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. It's because hindi na sila focus sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang salita at kalooban, more so sa kanyang muling pagbabalik. Hindi po ba? Nais ng Diyos, nais natin na pag bumalik si Kristo, datnan niya tayong kalugod-lugod, kaaya-aya, katanggap-tanggap. Are you with me? Upang marinig natin sa Kanya, masabi niya sa atin, well done. Are you with me? My good and faithful servant. Because we remain holy and pure, clean, spiritually clean before our God. Ang pangalawa po na motive o motivation o encouragement o incentive ng mga mananampalataya for them, for you and me, to be able to maintain a different lifestyle, way of life. Sa mundong ito na ang ginda, ang agos, ang takbo ay masama at pasama na ng pasama, so polluted, God's holiness. Pakisabi nga po natin, God's holiness. Kabanalan ng ating Panginoon. Sa verse 15 po, ang sabi po doon, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Ito po ang sabi. Halo po ito sa salita ng Diyos sa mga Israelites sa Leviticus in the Old Testament times. The Lord said to them, sa mga pinagbabawal ng Diyos, sa mga dapat nilang gawin, sa mga dapat nilang iwasan na mga pagkain, mga activities, mga practices, sabi ng Diyos sa kanila, be holy, for I am holy. God said. Inulit po ni Apostol Pedro ang salita ng Diyos na to, na nagsasabing, ako ay banal, God said, kaya dapat kayong magpakabanal. So paalala po ito ni Pedro in his time, sa mga mananampalataya, to you and me in this modern time, na
Huwag na tayong bumalik sa dati nating lumang buhay, makasanlibutang pamumuhay, mga gawaing hindi kalooban ng Diyos. Kundi, tayo ay manatili sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hanggang wakas. Ano ba ang dati nating buhay na sinasabi po ni Apostol Pedro, huwag natin balikan? Hindi po ba tayo ay makasanlibutan dati? Tayo po ay imitators of the world. Tayo po ay disobedient na anak, disobedient na magulang, disobedient na mamamayan. Tayo po ay at times in the past, nagsisinungaling, nangangalunya, naninitsit. Are you with me? Somehow, in the past, tayo po ay sugarol, mabisyo, tayo po ay immoral, tayo po ay nagnanakaw. Iba't iba na gawain na hindi kalooban ng Diyos. Hiwalay sa kalooban ng Diyos in the past, bago tayo makakilala, tawagin ang ating at baguhin completely sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Naranasan natin na mula sa dating buhay, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Mula sa dilim, sa libutang gawain, nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa ating mga puso't isipan, nalaman natin ang kalooban ng Diyos, at we were able to respond to God, to obey God. At nagpapatuloy ang mga anak ng Diyos na maglinis, magbago, mag-apply ng salita at kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Not just for a period of time, kundi isang commitment na pangwalang hanggang wakas. Isang buhay na nabago dahil sa Panginoon. Dati, tayo po ay nabubuhay sa kadiliman, sa libutan. Tayo po ay walang Diyos. Meron tayo relihiyon. Meron tayo mabubuting gawa. But because of God, because of the faith, galing din naman sa Diyos, na ibigay natin sa ating Panginoon Jesucristo as our Lord and Savior, not just our Creator, nagkaroon po tayo ng bagong posisyon sa harapan ng Diyos. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Isang napakaganda na posisyon before God. Mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Kung tayo po nanampalataya na kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Tayo po'y tinawag ng Diyos, mga kapatid. Although, to suffer for Him, sa pamamagitan ng pagsubok, kahirapan, ng iba't ibang mga challenges, pressures in life, mga situations, ay namomold tayo ng ating Panginoon. At isa sa kanyang sinasabi na hindi lang mapa sa atin, kundi pag sumakitan nating mapa sa atin, ay ang kanyang mga magagandang katangian na kaya po nating gayahin, kaya niyang ma-transmit, ma-impart sa mga mananampalataya, sa anak ng Diyos, sa kanya iglesia, gaya po natin. Gaya ng kanya pong kaamuan, gaya po ng kanyang kabanalan. Paano ba maging banal ang isang mananampalataya? Patuloy at consistently maging banal sa harapan ng Panginoon. Ito po yung pagkabatid sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, at ang pagsunod sa kanyang mga kalooban. And that results to cleanness, spiritual cleanness, purity, holiness, just like our Lord. Ang pangatlo po na motivation, incentive o encouragement ni Peter sa mga mananampalataya, gaya po natin, para makapag-maintain po tayo ng isang kakaibang buhay in this polluted world is by God's Word, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because sa verse 16 ng atin pong passage, sabi po doon, it is written. Pakisabi nga po natin, it is written. Nasusulat. Old Testament, New Testament, it is written. God said, be holy because I am holy. Ineko po ni Peter ang salita ng Diyos in the past sa mga mananampalataya in the New Testament time.
God saying, "Be holy because I am holy." So, salita ng Diyos, Scripture, Old and New, ang mga revelation ng Diyos na napasulat ay makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Ito ang kinikilala na authority ng Christendom, ng lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, gaya po natin. That whenever we experience confusion or may didesisyonan tayo, we refer to the Word of God. Kung meron po tayong debatable o arguments about certain truths, principles, occurrence, experiences, didesisyonan, gagawin o hindi, para malaman natin kung anong tama at mali, kung anong kalooban ng Diyos, we refer to the Bible. We go to the Bible. Tinitingnan natin kung ano ba sinasabi ng Bible sa issue na to, sa pangyayaring ito, sa mga mangyayari in the future, o dapat nating gawin in this present time. That is where our authority lies as believers of the Lord. Hindi salita ng tao lang, hindi lang yung ating mga kaalaman within us, natutunan from other people, sa school, sa ating paligid, sa ating magulang, but most of all, we refer to the very words, powerful word ng ating Panginoon. Kamakailan po, just 1 or 2 days ago, may naging paghatol po ang Supreme Court sa medyo hindi po pagkakasundo ng Senado at ng Kongreso about impeachment ng atin pong Vice Presidente. At kinikilala po ito, maging ng Malacanang, na dapat igalang, kataas-taasang hukuman, na siyang nasusunod o dapat masunod sa mga hindi pagkakasundo, sa kung anong tama, mali, legal o illegal. Pero, bagamat saklaw po tayo ng Supreme Court, pero meron tayong isa pang Supreme Court na mas mataas kaysa sa hukuman ng tao. Pinakamataas na hukuman ng tao kaysa sa ICC, International Criminal Court. And that is God and His Word. Our final authority. Diyos at ang Kanyang salita. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay truly kalakasan natin, kaligtasan natin. Saan? Sa ating pakikipaglaban. Saan? Sa tukso, kasalan, sa dyablo, sa kasamaan, sa mundong ito na atin pong ginagalawan. Remember, ang salita ng Diyos ay kinumpara sa isang sword, tabak, o sandata. Magkabila ay talim. Napaka-effective, especially in the past, in Bible times, na sandata para sa pakikipaglaban. And that is God's Word. Na kailangan natin, napaka-effective na sandata, weapon, para sa atin pong spiritual enemy, sa kasalanan, sa pamumuhay natin sa mundong ito. Na so polluted, so corrupt, so tempting na mga kaganapan at karanasan natin bilang mananampalataya. Ang salita ng Diyos, written Word of God, ay guide. Dahil, di ba, ikinumpara ang salita ng Diyos sa liwanag, light. Di ba? Sa isang madilim na lugar, sa gabi, na walang anumang tanglaw, ay hindi talaga natin malalaman kung saan tayo dadaan. Hindi natin makikita kung saan tayo patungo, kung saan tayo pupunta. But with the Word of God as light, it guides the believers of the Lord. Hindi po yan nararanasan ng mga unbelieving, kundi ng mga mananampalataya na hindi lang nagbabasa, kundi nakakaunawa at ginagawang authority ang salita ng Diyos. Liwanag. Nagbibigay ito ng satisfaction.
ang Word of God. Dahil kinumpara ito sa food, na hindi lang nakapagbigay ng satisfaction, kundi nakapagpapalakas. Ang lahat na nag-almusal kanina, magsabi ng amen. Lumakas ka ba o hindi? Di ba? Tanggal ang panghihina natin. Kung tayo po ay kumain, di ba? Kahit nga kape lang di ba? Nakapag-refresh sa atin yan. Kahit pandesal lang. Ang pagkain ay bibigay ng hindi lang kabusugan, kundi ng lakas. Same is true with the word of our God. At ang salita ng Diyos, kinumpara din sa tubig, na hindi lang nakakatighaw ng uhaw, kundi nakapaglilinis. So kung gusto natin, mga kapatid, luminis, maging pure, maging clean, maging banal, maging holy before God, we need God's Word. To read, to understand, and appropriate in every area ng atin pong mga buhay. Can we say amen to that? So, learn the Word of God. Love it and live it. Tatlong L. Do we learn from God's Word? Inaaral ba natin yan? Binabasa ba natin? Love ba natin ang salita ng Diyos? That we don't just give importance to it, but we meditate on it regularly, consistently, day and night, and we apply it, we appropriate it, we obey it sa ating mga buhay. This is so important. This is so important para mapanatili po natin ang ating mga sarili na pleasing sa harapan ng Panginoon, malinis sa harapan ng ating Panginoon, banal, gaya ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya importanteng palagi nating kinukonsulta, hindi lang binabasa, kundi inaalam kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga sitwasyon from time to time. Dahil ang Biblia, the written Word of God, ay punong-puno ng mga principles, ng mga promises, pangako, man din ng mga tao, persona na pwede pong maging gabay natin. As example, as our model sa buhay natin na ito. Na nandito tayo sa mundo at kapanahunan na talagang kailangan nating makipaglaban, mag-strive, may struggle tayo. From time to time, we are burdened and may mga hindi po madali na pinagdadaanan in life, difficulties, problems, trials, troubles, persecution, and tayo po ay nasasaktan, nabibigatan, even if hindi tayo nagkasala, pero tayo po ay nagsasuffer. Lalong-lalo na kapag tayo po ay naka-violate ng kalooban ng Diyos, wherein talagang makakaranas tayo ng suffering o punishment o discipline mula sa ating at tayo masasaktan at mabibigatan, mahihirapan. So, the usefulness, the benefit of the written Word of God, the Bible, salita ng Diyos ay napaka-importante na atin pong pahalagahan, gawing encouragement, motivation, para ang buhay po natin manatiling kalugod-lugod sa ating Panginoon. Malinis, dalisay, at banal for the glory of our God. Ang pangapat po ay God's judgment. Another encouragement, motivation, o incentive para mapanatili po natin ang ating buhay na pure, holy before God. Kakaiba na way of life o lifestyle is God's judgment. Pakisabi nga po natin, judgment. Kasi sa verse 17, ito po nakasulat, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in this world in reverent fear. So, ang mga mananampalataya po ay huhukuman ng Diyos hindi para mapunta ng impyerno o kung sila ba ay dapat makapasok sa karya ng Diyos dahil sila ay may salvation o wala. Kundi ang paghuhukom ng Diyos sa mga mananampalataya is based and according to their works. Kaya nga, mga mananampalatayang totoo, ang mga talagang
tunay na anak ng Diyos, hindi lang po may kaligtasan, kundi meron din sila ng mga mabubuting gawa. Bunga ng pagiging ligtas, bunga ng pagiging anak ng Diyos, pagliligtas ng Panginoon. So itong paalala ni Apostol Pedro sa mga mananampalatay during his time, na na-extend po sa ating kapanahunan, na encouragement niya na tayo po ay huwag makalimot na tayo sa mundong ito ay pansamantala lang, nakikipamayan lang, naglalakbay lang, stranger lang, alien lang. Sabi mo sa katabi mo, alien ka sa mundong ito. Amen? Because our true citizenship ay hindi po sa mundong ito, sa bansang ito. Our citizenship as people of God, believers of the Lord, ay in heaven. Sabi mo sa katabi mo, citizen of heaven ka. Kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Huwag po natin kakalimutan that everything in this life is temporary. Our lives in this world is temporary. Ang buhay po natin sa mundong ito, maigsi lang. Kaya, make the best of it. Amen? Sabi mo sa katabi mo, malapit ka na. Gaya ko. Kasi maigsi lang talaga ang buhay. Okay. Bata pa ako, pastor. Bakit? Wala ba namamatay na bata? Amen? E di lalo na kung medyo may edad-edad na tayo. Amen? So anong dapat nating gawin? Be reminded that we are just strangers in this world. Alam niyo po, si Lot, pamangkin po ni Abraham, nalimutan niyang siya ay estranghero lang sa mundong ito. Kasi siya po ay naging resident ng isang lugar malapit na malapit sa Sodom and Gomorrah, na napakamaunlad, sentro ng kalakalan, komersyo, at ng society, ng lahat ng mga karangyaan ng mundo, nandyan po sa lugar na yan. He forgot na siya po ay stranger lang. At nagpirmi siya, nakipamayan siya, nakigaya siya, nag-compromise siya, saan? Sa way of life ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. Kaya ano nangyari nung ginunaw ng Diyos ang lugar na yan? Because of unfaithfulness, because of rebellion, because of disobedience sa kalooban ng Diyos, nadamay po siya. Amen? Nawala ang lahat ng kanyang property, kanyang negosyo, kanyang kayamanan, ng kanyang opportunities. Nawalang lahat, natupok lahat. Dahil nalimutan niya na siya ay hindi pang lupa, hindi para sa lugar na yon, kundi siya ay panglangit. Nakikipamayan lang dapat, just like Abraham, na nagsabing, ang aking citizenship ay ang langit, ang bosom ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. At tinuring niya na ang lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala, masisira, mabubulok, mananakaw, at hindi magiging permanent at pangwalang hanggan. So, marami ang mawawala, mga kapatid, kapag nalimutan nating tayo po sa mundong ito, pansamantala lang. Kasi mapofocus tayo sa trabaho, sa negosyo, sa pleasure natin, sa tao, sa mahal natin sa buhay, to a lot of things. Oo, dapat nating i-appreciate, dapat tayo maging good steward, dapat nating i-treasure, dapat nating pahalagahan, pagsumakitan, ingatan, i-protect, i-enjoy. Pero, dapat ang pangunahin sa lahat ng mga ito na pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. If not, there is indeed a judgment that will come. Nararanasan po natin yan. Na ang paghatol ng Diyos, judgment ng Diyos, hindi lamang po sa future pa natin marirealize, ma-experience. Even in this life, even if tayo po anak ng Diyos. When we commit sin, when we violate God, minsan ang bilis ng, sabi nga ng sanlibutan, karma. Ang bilis ng konsekwensya, ang bilis ng parusa, paghatol ng Diyos kapag tayo po may nakumit na kasalanan against our God, against God's will. Kaya, it's so important na tayo po bilang mga anak ng Diyos, nagkukultivate sa ating mga sarili ng isang godly na attitude.
Godly fear sa Panginoon. Hindi dahil sa tayo po ay natatakot sa kanyang kabagsikan bilang master natin at tayo ay servant niya. Basically, in Bible times, in the past, mga kapatid, ganyan po kasi. Ang mga servant, slave, ay sobrang takot na takot sa kanilang master because kayang gawin ng kanilang master ang lahat sa kanila. Even sila ay patayin. Sila ay parang bagay lang o pag-aari lang. Kaya talagang nanginginig sa takot at talagang dinidiyos ng mga slaves in the past ang kanilang mga master. Pero tayo po ay hindi someone or something like that sa ating master, our God. Hindi tayo dapat matakot sa ating Panginoon sa kanyang judgment as a worldly master, kundi bilang isang ama na mapagmahal, mapagpatawad. Hindi magkakait ng ating mga pangangailangan. Tayo ay anak niya sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo ng kanyang dugo. Kaya tayo po ay may ama, tayo po ay kanyang anak, tayo po ay anak ng Diyos na hindi na po dapat matakot sa judgment ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya na ibubulid sa impyerno, kundi tayo po ay pagpapalain at luluwalhatiin ng ating Panginoon time comes. Because tayo po ay tinubos, pinili, iniligtas ng ating Panginoong Kristo. So our fear is supposedly dapat the fear of hindi judgment ng Diyos, pagbubulid sa atin sa impyerno, kasi that will never happen sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinubos ng kanyang dugo, kundi we must fear God na siya ay ma-offend natin, ma-disappoint natin, ma-frustrate natin sa kanyang mga utos at banal na kalooban sa ating buhay. Kaya nga importante po, alam natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin ang utos ng Diyos na nakasulat sa salita niya, sa banal na kasulatan, sa Biblia. Sabi mo sa katabi mo, kaya basa. Amen? Kaya napaka-importante ng pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbubuli ng salita ng Diyos. Because diyan natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung anong dapat nating sundin. Kung anong dapat nating malaman about our God sa ating mga buhay. Nang sa ganon, masunod natin siya, hindi natin siya ma-disappoint, hindi natin siya mabigyan ng disgrace sa ating buhay. Amen? Kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon. The last but not the least, na incentive, motivation, o encouragement ni Peter sa mga mananampalataya for them to be able to maintain a different lifestyle, way of life in this polluted world is God's love. Pakisabi nga po natin, pag-ibig ng Diyos. Sa John 3:16, ang linaw po niyan, di ba? For God so loved the world. God loves His people. Kaya sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Si Kristo nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbar, tinigis niyang kanyang banal na dugo because of God's love. Kanino? Sa mga kaaway ng Diyos, sa mga makasalanan, gaya mo, gaya ko, gaya natin. Pag-ibig ng Diyos na importante pong lagi nating maaalala, maipapamuhay, hindi lang natanggap o i-enjoy, kundi maipadama din po sa iba. It is the highest motive for holy living. Pag-ibig ng Diyos. Believing, knowing, remembering the love of God sa atin pong mga buhay. Pag-ibig na higit kaysa sa pag-ibig ng ating asawa, ng ating anak, ng ating mga magulang, ng sino mang tao na sa atin ay nagmamahal. Kahit pa ng lubos-lubos. Walang makapapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig na unconditional. Ang tao, pag umibig, di ba, may condition. In fact, pagka hindi na na-meet yung requirements niya, hiwalayan na yan. Solian na ng kandila yan. Deadmahan na yan. Away na yan. Ang pag-ibig at times kapag ka dumadaan sa apoy ng mga pagsubok ay nagsusubside o napapatunayang hindi genuine love dahil nakabase sa mga kondisyon. Unlike the love of the Lord, which is unconditional.
Look at that. Nung mag-alay ng buhay sa krus ang ating Panginoon Kristo, hindi naman niya sinabi, dapat ito muna gawin niyo para ialay ko buhay ko sa inyo. Hindi. Man is sinful, not just by nature, but by deeds. Dahil namanan natin at pinamuhay natin ang kasalanang naipasa sa atin ng ating mga ninuno ni Eva at Adan, at yan ang ginda, yan ang naturalesa ng tao ng bawat isa sa atin. Sinful, sinner, unworthy before God, defiled, unholy. Pero, inalayan ng ating Panginoong Kristo ng kanyang buhay, banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. In our evil ways in the past, nung tayo makasalanan pa, nung tayo hindi kalugod-lugod, karapat-dapat, ano pong ginawa ng Panginoon? Tinubos niya tayo sa hungkag na pamumuhay na yan. Worldly na pamumuhay na yan. Hindi acceptable na kalagayan before God in the past. At tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Mananampalataya, nagkaroon ng kabanalang nagmula sa ating Panginoon. Because we are redeemed by His holy blood, by His precious blood sa krus ng Kalbaryo. To redeem means to set free by paying a price. Pakisabi nga po natin yung word na to, redeem. Alam na alam yan, na mga kagaya kong Lord of the Rings, may malimit sa ahensya. Yan, mahilig magsanla. Kailangang matubos. Ayan. Alam na alam natin ang importansya ng redemption. Lalo na kapag medyo something valuable, so dear to us, yung ating isinanla. Kung yan ay lupa't bahay, di ba talagang gustong-gusto natin matubos yan? Are you with me? Kung alahas na napakarami na naisanla natin dahil sa ating kagipitan, di ba? Grabe ang ating pagnanais na matubos yan, maridim yan. So, ang pagtubos ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang halaga. So tayo po, mga kapatid, tinubos ni Kristo by His precious blood on the cross. Alam niyo ang word na to, redemption o redeem? In Bible times, ay napaka-special na word. Sabi mo sa katabi mo, special word. Hindi special child, ha? Special word ang redemption in the Bible. In Bible times. Bakit? Because in Bible times, in the New Testament alone, ha? Sa New Testament times na, there are 60 million slaves existing in the time of Apostle Peter. 60 million slaves. And for them, that word, redemption, is so special, so important. Because yung maraming slaves na yan, wala pong kalayaan. Gustong lumaya. Dahil sila ay property lang. Sila ay walang kwenta. Pinakamababa, walang kwentang tao. Sa balat ng lupa, ang mga slaves. So ang redemption, ang word na redeem, for them is so crucial, so important. Because they can relate na kapag ka sila po, tinubos, may nagbayad para sa kanilang kalayaan, yan ang kanilang talagang grabing pinaka-aasam-asam, pinaka-mimithi in life, na sila ay lumaya sa pagiging alipin. Kaya nga tayo po, dapat nakaka-relate tayo doon. Although wala na pong slave sa ating bansa. But we know, in history, in the past, talagang grabe po ang pinagdaanan ng mga slave sa buong mundo. Kaya nga, di ba, dumating yung panahon, nag-aklas yung mga yan. Pinaglaban nila ang kanilang pagiging tao, ang karapatan bilang tao, na karapatan ng iba, karapatan din nila. Kaya lumaya ang mga alipin in many parts of the world. At tayo po ay makaka-relate dahil tayo din po tinubos ng ating Panginoon. Sa ating sinful life, sa ating old life, sa ating pong unbelieving life, sa ating pong makasanlibutang buhay in the past, sa pamamagitan po ng precious blood, sacrifice ng ating Panginoon Kristo. So I propose 3 things, mga kapatid. Number 1, look for Christ's return. On this topic, mga kapatid, na pinamagatan ko na be holy
maintaining a different lifestyle, way of life in this polluted world. Paano? I gave you 5 motives, incentives, and encouragement. And I propose, mga kapatid, para ma-ensure natin ang isang kakaibang buhay in this life. Before God, before those people around us, hanggang sa ating hinihintay na pagbabalik ng ating Panginoon, is that patuloy tayo na mag-focus ng ating puso, isip, buhay, lakas, kaluluwa sa ating Panginoon. More so sa Kanya muling pagbabalik. Dahil pangako ng Diyos, isang araw babalik siya. At it's so important na datnan niya tayo na maayos ang kalagayan, naglilingkod sa ating Panginoon, kalugod-lugod, kaaya-aya. Nagpapagamit, nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. Kung tayo po magpo-focus ng ating puso, isip, buhay, lakas, talino, talento sa ating Panginoon Jesucristo, hindi po magiging mailap sa atin ang kalakasan, katatagan, katagumpayan, pagpapala ng ating buhay. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dadaloy. When we look unto Jesus, when we fix our life, hearts, minds, body, and soul sa ating Panginoong Jesucristo, lalo sa Kanyang muling pagbabalik, tayo po ay magiging hindi lamang po malakas, equipped, effective, worthy, acceptable, pleasing sa Panginoon, kundi banal at malinis sa harapan ng ating pong Panginoon. Number 2, I propose that we must be separated from what is unclean and be completely devoted to God. Ang susi po, para tayo po ay maging malakas na makapag-overcome sa tukso, sa kasalanan, sa deception, sa masamang takbo ng mundong ito, sa mga kalakaran, sistema ng mundong ito na ramdam natin na nagbibigay sa atin ng confusion, nagbibigay sa atin ng kabigatan, nagbibigay sa atin ng pain, nagbibigay sa atin ng hurt, is that to be devoted to God. To be completely devoted to God. Completely obedient sa utos, kalooban ng ating Panginoon. This is the only way para tayo po ay makaiwas, maging mananagumpay sa mga pakanan ng dyablo, pandaraya ng dyablo, sa nais ng dyablo na maging kalagayan natin, malayo sa Panginoon, out of God's fellowship, unworthy, defiled, unholy, unclean before God. Dahil hindi natin nalalaman, most of all, nasusunod ang kalooban ng Diyos. So, we really need complete devotion sa ating Panginoon. Kompletong pagpapahalaga, paggalang, pagtitiwala, most of all, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. And that would make us clean, undefiled, holy before our holy God. The last but not the least, know God's word, obey and serve Him. God recognizes and prepares the reward. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Banal, mahimala, makapangyarihan, nagliligtas, bumabago ng puso na salita ng ating Panginoon. Salita ng Diyos na hindi lang po importanteng malaman natin, maunawaan natin, maisubi natin sa ating mga puso at isipan, kundi most of all, masunod, mai-apply, mai-appropriate natin in every area ng atin pong buhay. Are you with me? Yan po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ang pagsunod ng matama, ng kumpleto, ng may puso't pananampalataya, pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. And when we do that, the Lord knows everything that we do in this life. Lalo na mga ginawa natin, tayo lang nakakaalam. Walang nakaalam na iba. Kung ito ay mabuti, ginawa natin para sa kapurihan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, God will recognize that. Not just in His second coming, most of all, mga kapatid, even so in this life, that we reap what we sow. Naaanihin natin, ma-enjoy natin ang ating labor sa ating Panginoon. Remember, a farmer, di ba? Siya ang unang nakikinabang sa kanyang itinanim.
So, the good works that we do, because we are saved, we are God's people, aanihin natin in this life. I-recognize ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi yan makakalimutan ng Diyos. And God has His reward for every deeds na ginawa natin according to His will and for His glory, Kanya pong pagpapalain. I-reward at hindi kakalimutan at Kanya pong truly in this life, sa ating mga buhay, ibibigay, ipagkakaloob, gagantihin, at hindi po ipagkakait ng mga pangangailangan natin as His reward sa atin pong patuloy na pagsunod, paglakad sa Kanyang banal na kaloob. Our God is good all the time. Lalo na sa Kanyang muling pagparito, diyan na po natin sukdulan na marirealize, mararanasan ang kabutihan, kagandahang loob, pagpapala, at ang pagluwalhati ng Diyos sa ating mga buhay. So be holy because God is holy. That's the only way for us to be able na ma-maintain ang isang different lifestyle, way of life, na kalugod-lugod sa ating Panginoon. By God's grace, by God's holiness, by God's word, by God's judgment, and by the love of our God. Can we say amen? Tayo po'y tumayo. Magpuri po tayo sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Magsumamo po tayo sa ating Panginoon that in this life, makaya po natin na manatiling kalugod-lugod, banal, at kagamit-gamit sa ating Panginoon. Worthy na servant, tinubos ng Panginoon. Patuloy na makabibigay, hindi ng disappointment, kundi ng glory, karangalan, kaluwalhatian. Sa Diyos na sa ating tumubos, sa Diyos na sa ating nagmahal, sa Diyos na kasama natin, makakasama, magiging mabuti sa atin hanggang wakas. Salamat, aming dakilang Diyos, sa inyo pong papuri, sa inyo pong kaluwalhatian. Continue to bless us, O Lord, by your word, by your spirit, all for your glory. This is our corporate prayer. In Jesus' holy and mighty name we pray. And we say amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Here I stand, forever
of glory.